mga utod sa Ginoo, sa nagligad, nakita nato ng pressure. Sa nagatanaw ko sa palabuton, may mga pressures nga nagakatabo sa kabuhi mo. And then you have the promises. Ang mga promisa sa Ginoo nga ginhatag niya sa kay Joshua nga hindi tagid kapagbayaan Joshua. As I was with Moses, so I will be with you. Amo nambal sa Ginoo, no? Subong nga ato kaya upod kay Moises, upod taman ka. Updan ta ka. Hindi ta kapag ibayaan. And ginambal sa Ginoo sa iya, you study the word. Mag-meditate ka sa pulong para nga matuman mo ang instruction sa Ginoo. Very important, no? Now sa sining aga, we'll go to Joshua chapter 3. Kay nga man nagapreparar na ang Israelites sa pagtabok sa Jordan River. Agod nga magsugod na sila sa pagpakig-away sa mga syudad, sa mga lugar nga ginhatag sa Ginoo sa iya. So, I will read Joshua chapter 3, kag explain atong karon, no? Joshua chapter 3, ang basa pulo sa Ginoo. Then Joshua rose early in the morning. Nagbugtaw gid si Joshua aga pa. And they set out from Shittim, and they came to the Jordan. Nagabot sila sa Jordan River. He, and all the people of Israel, and lodged there before they passed over. So ara na sila sa Jordan River, nagtulog sila dito before sila magtabok. At the end of 3 days, 3 adlaw nga pagpawayway nila dito sa may pihak sa Jordan River, ang basa pulo sa Ginoo, ang mga opisyales, the officers, went through the camp. So, may-imagine mo ang Israelites na nagakampo sila, may mga tent sila, amo na ila kabuhi, no? Tent, camp, okay? Tapos tulog. Ang mga opisyales, mga leaders, they went through the camp and commanded the people. Ginmanduan nila mga katawan. As soon as you see the Ark of the Covenant of the Lord your God. So this is very important, no? Tama ka importante silang isang mga opisyales, kung makita ganin ninyo ang Ark of the Covenant, daw baol na siya, we will patanaw ra karon sa inyo. Being carried by the Levitical priest, then you shall set out from your place and follow it. So kung makita nyo na ang mga pare, nagahakwat sila sa Ark of the Covenant, pag lakat sa mga pare, then you have to follow. Yet there shall be a distance between you about 2,000 cubits, mga 900 plus meters. Amo na siya ang daw lapit-lapit 1 kilometro. Ano? Di 1 kilometro, 1,000 meters, di ba? 1 kilometer. No? 1 kilo, 1,000. Di ba, no? 1,000 meters, 1 kilometer. So, mga 900 plus meters ang distance. Kaya nga man, kaya damo-damo sila mo. Damo-damo sila. So, dapat may distansya para nga makita nila. Okay? Amo ng purpose. Do not come near it. Hindi ka pwede magpalapit sa Ark of the Covenant. Remember, ang Ark of the Covenant, balaan na siya. Kag ang mga priest lang ang makahakwat sina. Remember that. Wala isang ordinaryo nga tao nga pwede magtandog sa Ark of the Covenant. Kaya man, mapatay ka. Amo nang regulasyon. Okay? Hindi ka mo magpalapit sa Ark of the Covenant. Sila niya, in order that you may know the way you shall go. Kaya nga man, you have not passed this way before. Amo lang namin nga pulong na. Para mabalaan nyo, kung diin ka mo makadto, tanawon nyo ang Ark of the Covenant, sunod ka mo sa mga pare, kay wala pa kamo kaagid eh. Wala nyo pa ni maagyan nga lugar. Wala pa kamo kaagi sa sining nga dalanon. You have not passed this way before. Then Joshua said to the people,
consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Siya ipahain ninyong inyong kagalingon, kaya ang Ginoo magahimo sa mga makatilingalang ang mga butang sa tunga ninyo. Kag si Joshua nang siling sa mga pari, hakwata ang Ark of the Covenant and pass on before the people. Siya hakwata nyo, kag maglakat kamo, and they took up the Ark of the Covenant and went before the people. Okay? Go, salin ni Joshua. Almost 1 kilometer. Hindi ka magsunod. Tanawon nyo lang ang Ark of the Covenant. The Lord said to Joshua, ang Ginoo na pagigambal kay Joshua, today, subong adlaw, I will begin to exalt you in the sight of all Israel. Joshua, I will lift you up. Joshua, iplastar ko sa tao sa Israel na ikaw ang leader. Kaman ang hambal sa Ginoo saya. Siling niya, that they may know that as I was with Moses, so I will be with you. Para mabalaan na nila. When you come to the brink, kung mag-abot ka ni kamo sa pangpang, sa tubig, sa Jordan, sa river, you shall stand still in the Jordan. Amo nang ambal sa Ginoo. Matindog ka mo da. Okay? Sa Jordan. And Joshua said to the people of Israel, come here. Listen to the word of the Lord your God. Pamati ka mo. Kag si Joshua nagsiling, here is how you shall know that the living God is among you, and that He will without fail drive out from before you the Canaanites, the Hittites, the Hivites, the Perizzites, the Girgasites, the Ammonites, and the Jebusites. Amo na ang mga kontra nila. Imagine pila ni ka klase sa mga tao ni. Amo ni kontra nyo. Amo ni ang awayon nyo, Joshua. Okay? Amo ni ang inyo awayon. Siling sang Ginoo, behold, the ark of the covenant of the Lord of all the earth is passing over before you into the Jordan. Now therefore, take 12 men from the tribes of Israel, each tribe a man, 12 katawo, kag kun ang mga, siling niya, ang dapadapa sa mga tiil, sa mga pari, nga nagahakwat sang ark of the Lord of all the earth, shall rest in the waters of the Jordan. Ya kung magtupa na gani ang mga tiil sang 12 men kaga mga pare, kung magtupa ng ilang tiil sa Jordan, sinsa pulong sang Ginoo. Okay? The Lord of all the earth shall rest in the waters of the Jordan. Ang Ginoo siling niya arada. Okay? Kagtapos ang balya, the waters of the Jordan shall be cut off. Ang tubig siya buka mo na ang tubig sa Jordan. Mapundo ang tubig sa ibabaw. The waters coming down from above shall stand in one hip. Grabe, no? Imagine ang Jordan River, bala. Okay? Tanawon na natin karon mga utod. Exciting ni. So when the people set out from their tents to pass over the Jordan, with the priest bearing the ark of the covenant before the people, and as soon as those bearing the ark had come as far as the Jordan, and the feet, ang mga tiil sa mga pari, bearing the ark, were deep in the brink of the water. Nagtupagid, nagtikang na sila sa may gaawas-awas nga suba. Now the Jordan overflows. Imagine ang Jordan naga-overflow of all its banks. Nag-aalawas ang tubig sa pangpang sa Jordan throughout the time of harvest. The waters, ang mga tubig na naghalin sa babaw, come from above, stood, nagpundo, and rose up in a heap very far away. Grabe, no? Nagpundo kag nagbalik ang tubig as far as Adam, ang balya, and those flowing down toward the sea of Araba, the salt sea, were completely cut off. Grabe, no?
cut off ang tubig sa Jordan River. And the people passed over opposite Jericho. Now the priest bearing the ark of the covenant of the Lord stood firmly on dry ground in the midst of the Jordan. And all Israel was passing over a dry ground until all the nation finished passing over the Jordan. Wow! Exciting, no? Amo na be, no? Kitabi, no? Amo na be? And I know you are facing your Jordan. Amen? May ginatubang ka man nga Jordan sa future. Di ba? Okay? Tatlo ka bagay, as we step to the Jordan, mga utod sa Ginoo. Itugyan ta atong pagtuon sa Ginoo. Let's pray. Lord, thank you sa nga time. Salamat sa imo pulong. Kanami sa nga story, ka Ginoo Lord, kabay pa nga makita namon kung sino ka. Kay sa tanan nga event sa amon kabuhi, ikaw ang hero. Sa tanan nga success sa amon kabuhi, ikaw Lord ang number one. Kung ano man amon na-achieve, it's not because of us. It is because of you. Kakabay Ginoo ang amon pangunahuna as we go along. Wala kami kay balo sa mga detalye sa palaboton. Ang imo lang ginambal sa imo pulong, you will come again, mabalik ka, madamo ang amon mabatian nga mga hitabo sa singa kalibutan. And we will have, Lord, the book of Revelation. We have the book of Revelation na naghambal sa amon sang detalye. But Lord, wala kami kabalo sa sano. We don't know the time. Wala kami kay balo sang exact moment kung saan ni matabo, Lord. We just come before you. Kag salamat Ginoo sang story ni Joshua nga pakita mo sa imo pulong kung ano ikaw nga Dios. The same God of Joshua, amo man ikaw nga Dios, ang amon ginaalagad, ang amon ginapamatian, ang amon ginahigugma sa subong nga panahon. And so help us to understand you. Buligi kami nga maintindihan ka namon. Buligi kami nga maintindihan namon ang imo pulong. Buligi kami Ginoo nga hindi lang kami magpamati sini kundi igakabuhi ni namon para ma-experiensyahan namon Lord ang imo gahom sa amon kabuhi. Pagigambal ikaw sa amon sa sining aga, in Jesus name, amen. So once again, we will navigate the unknown. Inang balang nagalakat ka nga wala mo mabalaan. Okay? Hindi kita kahambal kung ano matabo subong adlaw. What we can say is just history. We know what happened yesterday, but we don't know what will happen today. Amen? Nabalaan talang ang kahapon, makaistorya kita parti sang kahapon, pero hindi kita kaistorya parti subong. Hindi man kita kaistorya parti buwas. Hindi man kita kaistorya parti February. Di ba? Ayan, may mga plano kita, mga utod sa Ginoo, pero wala ta kabalo. Okay? And so with that, mga utod sa Ginoo, katahom nga we will look at this kay exciting ang if you are, kung ikaw sa shoes ni Joshua, sa aton nakita sa nagligad yung simana, kung ikaw ara sa shoes ni Joshua, anong imo apprehension? Number one, apprehension mo, hindi ko si Moses. Hindi ko masunod ang abilidad ni Moses. Okay? Wala ko matrain, kaangay sang pag-train sang Ginoo sa kay Moses. Kapinasahi si Moses, kaya nga man sang pagabata ya, inmanduan ni Pero, ang tanan-tanan nga pamatyon, ang mga bata sa mga Hudiyo. Remember that? Di ba? Basta may bata nga lalaki, patyon. Pero si Jochebed, kagang iyabana, nabalaan man nila kung magbata sila, kung lalaki, patyon bata nila. And yet, nag-decide sa mabata ta. Imagine na, sa amo na sitwasyon, mabalaan mo kung bata mo lalaki, patay. Kung bata mo babae, buwi. Kaya nangambal ni Jochebed kag ni Jochebed kag ni Banaon niya. Sige, hindi bata tayo. So, nagbusong si Jochebed. Ang pagbata ni Jochebed, lalaki. Balaan nila, kung lalaki, bata nila, patyon. Just imagine, patyon ng bata. And yet, God preserved Moses. Kag kung pinsaron ni Joshua na ang history ni Moses, ang biography ni Moses, kung pinsaron lang na ni Joshua, hindi kaya si Moses. Layo-layo gidya kuya kay Moses. Ano kuya? Ako bata lang ko sang slave. Son of none.
Kag sinan, wala gani yung background sa Bible. Wala mo sa kinambal. Sino sinan? Di ba? Sino si tata ni Joshua? Wala kita detalye, parte sa kainan. Gayon hambala sa Ginoo, Joshua, the son of Nun. And the point is, nga si Joshua, he was born as a slave. Si Joshua na tao nga slave. And now, as a slave, ikaw isa ka slave, assistant ka ni Moses, and then you will lead the people. Kaya nga man, ang imong commander napatay na. So apprehensions, and you will have, masaling ka, the challenge is so big. Ayan sa pangunaw ni Joshua, hindi lang ang akong circumstances, ang circumstansya ko, lain sa circumstansya ni Moses. And the challenge is so big. Tama kadako sa challenge. How can I lead these people? Paano ko nila ma-lead? Paano ko sila dalon sa promised land? Okay? Ayhan may mga siling ka may mga conflict sa tagipuso ni Joshua, but because of the promise of God, as I was with Moses, so I will be with you, Joshua. Kung wala ko ginpabayaan si Moses, hindi taman ka pagpabayaan Joshua. Himuon mo lang ni. Ining book of instruction, the law, tunan mo lang kada adlaw kag tumanon mo lang. And then you will have good success. Okay? And so Joshua decided, okay, Lord, let's go. Early the next morning, Joshua kag mga Israelites, they were ready. Okay? Ready na sila. They stayed for 3 days. Kag tapos isang Ginoo mo na instruction. Now, number 1, sa pagabuhi ni Joshua, 3 ka bagay before they cross Jordan. And these are very important sa iya kabuhi. The same true man sa aton mga utod. Sa nagalakat kita, sa nagapadayong kita sa pagalagad, we must remember these 3 things. 3 ni ka mga bagay nga importante, kung importante kay Joshua, importante man sa aton. Number 1, as soon as you see the ark of the covenant of the Lord your God. Number 1. Okay? Joshua, before ka mag-cross sa Jordan River, remember the covenant. Okay? Amo ginang number 1. Okay, no? Covenant. Anong covenant? Covenant is simply agreement. Agreement. Di ba? Kung sa kasal na, agreement man na. Marriage, covenant. Ano? Magpakasal ka, you are making a covenant. Not a contract. Eh, yung pagtanaw, bisan kadamuan, kontrata eh. Kontrata ang kasal. Diba? So, nag-assign ka sa marriage certificate. Okay? O marriage contract. Contract eh. Di ba? Amo ng panguna-una, contract. Pero sa Ginoo ya, it's more than contract. It's a covenant. Covenant ni. Okay? Agreement. Aton ni nga ginsugtan, kasugtanan naton ni. So kung maghambal ka nga covenant o maghambal ka nga agreement, mga utod, agreement is a formal binding. Okay, no? There's a covenant. It's a formal, it is binding, hindi niya lahog-lahog, ini binding, but sa lingon, tama ka importante ni, between parties. Ano? Between parties, partido, duha ka partido. So may ara nga agreement sa duha ka partido. Okay? With spiritual, legal, or social significance. Sa agreement, may ara ginatawag nga mutual obligation. Amo nang agreement, no? Agree kita, nga amo nang imonta. So may ara kita ginatawag nga mutual nga obligasyon. May obligasyon ka nga imoon, may obligasyon ako nga imoon, we have also mutual promises. May mga saad kita nga dapat naton tumanon. In a marriage covenant, do you love this man? Yes, I do.
Do you love this woman? Yes, I do. In richer or poorer, sickness or in health, whatever, in everything, in all circumstances, I will love you. In all circumstances, I will submit to you. That's our covenant. Amo lang aton covenant sa kasal. Till death do us part. Till death do us part. Grabe, no? May mga tao nga hindi ka tuman sina. Because they have the ground. May ground sila nga mabulagay sila. Bakos may ground sila. In the Bible, marriage is permanent. Kamo lang pala sa pulos ng Ginoo. It must be indissoluble in the sight of God. What God has joined together, let no one separate. But in the time of Moses, God allowed divorce. In the time of Moses, sa Ginoo niya, hindi na plano sang Diyos. Hindi plano sang Diyos nga mag-asawa mo bulagay. Hindi plano sang Diyos nga maghiwalay ka mo. No, it's not. But because of the hardness of your heart, muna ang basing Ginoo, bangod sang pagkatigas ang ulo nyo. And divorce will be legalized because of immorality, because of infidelity. Mga utod sa Ginoo, in the covenant, you have obligations. In the covenant, you have promises. May mga promisa. In the covenant, you have commitment. May commitment sa covenant. No? Dapat amo nang himuon ta. Amo nang himuon ta. Okay? Now, in the Old Testament, God made covenant. Hindi ang tao nag-covenant sa Diyos. You cannot. Mas lingabing tao, Ginoo, makobinan ko sa imo, hindi pwede. Sino ka nga makobinan sa akon? Tawo kay mo ya. Diyos ko ya. Di ba? Paano ka kakobinan sa akon? First of all, makasasala ka. How can you have a covenant with the Holy God? So, hindi kaya pwede nga ang tao makobinan sa Ginoo. Hindi pwede. Kaya ang Diyos balaan. Okay? So, bangod nga hindi pwede, ang Diyos mismo nag-covenant sa tao. Di ba? So, ang Diyos mismo naghimo sang covenant sa tao. So, ang picture sang covenant in the Old Testament, mga utod sa Ginoo, and the same too in the New Testament, ang picture sang covenant amo ni. God, the mighty King, the most powerful one, making a covenant with human. Ang Ginoo nga pinakagamhanan, pinakamaalam nga Dios, naghimo sa sang agreement with Abraham. And so you have the Abrahamic covenant. You have the Adamic covenant. Covenant sa Ginoo sa kay Adan. After sa kay Adan, God made a covenant with Noah. Covenant sa Ginoo sa kay Noah, hindi ko na i-gubon ang kalibutan pagi sa anaw. Okay? Ang covenant sa Ginoo sa kay Adam, Adam, I will send a Messiah, a Savior. Ano? Ang covenant sa Ginoo sa kay Noah, hindi ko pag-anawon. And then, ang covenant sa Ginoo sa kay Abraham, in Genesis chapter 15, Abraham, I will bless you. Amo nang covenant ko sa imo. Abraham, pakamayuhon ta ka. Your family will become great. Abraham, out of you, all the families of the earth will be blessed. Abraham, ang naga-bless sa imo, i-bless ko. Ang naga-curse sa imo, i-curse ko. Amo nang Abraham, amo nang Abrahamic covenant. Amo nang agreement sang Ginoo sa Israel. Kang mga utod hasta subong matuod ina. Amen, di ba? Matuod na sa Israel. Wala na ya gindula sang Dios ang iyang agreement with Israel. That's why pangamuyuan mong Israel. You bless Israel. Why the Bible says, he who blesses you will be blessed. And he who curses you will be cursed. So hindi kita mag-curse sa Israel, mga utod. Amen? Diba? Instead, i-bless na to ng Israel. And we will be blessed. And then after Abraham, you have the Mosaic covenant. Ini nga covenant, sang Ginoo sa kay Moses, ginbutang sa tablet of stones. Amo ni ang law. Okay?
kag ina nga covenant ginbutang sa Ginoo sa Ark of the Covenant. Nga amo na subong ginahambal sa Ginoo sa kay Joshua, kag si Joshua ginahambal na siya, you will see the Ark of the Covenant. Dira sa Ark of the Covenant, duwa ka bagay ang arada according to Hebrews chapter let me see, no? Dugay makita ko na. Okay? Hebrews chapter 9. Before we go to that. Ano, makanto kita na karon dugay. Okay? And so now you have the covenant. Exodus chapter 19, verse 5 to verse 8. This is the covenant. Agreement. God making an agreement with Moses. Kag si Moses, ihambal yan ni sa mga Hudiyo. Okay? Amo na yung hambal sa Ginoo sa ila. Amo na yung covenant ko. Amo na yung agreement ko ha. Ang Diyos naghambal sa ila. Now, if you will obey me, hambal sa Ginoo, kung tumanon nyo ko, kag tipigan nyo ang akon covenant, it is not your covenant. You have to keep my covenant. Amo na hambal sa Ginoo. Tipigan nyo ang akon nga agreement sa inyo, you will be my own special treasure. Remember sa covenant, may agreement, may promise, may commitment, may obligation. Diba? Amo na agreement ta. Okay? Yun sa ginosing niya, kung tumanon niyo ko, tipigan niyo ang akon saad, ang aton agreement, kamo, you will become my own treasure. Grabe, no? You will be my treasure. Imagine, amo nang ambas Ginoo sa ila. From among all the people of the earth, for all the earth belongs to me. Wow. Imagine, all the earth belongs to me. Imagine that. Amo na nga ang makagagawom nga Dios nga iya tanan naghimo sang covenant sa kay Moses. Moses, remember this. Diri sa duta wala ka di. Ako ni tanan. Kag ako nagakovenant sa imo. You see? See the point? Ano? Ako yung gamanan nga Diyos. Tanan-tanan akon. Tingnan. Kung tumanon mo ko Moses, kag kamo nga Israelites, you will be my kingdom of priests. Kamo mangin kingdom of priests. Siling niya. My holy nation. This is the message you must give to the people of Israel. Okay? So Moses returned from the mountain, alin sa Mount Sinai. Gintawag ang mga elders, kag ginhambal sa ila, ang tanan nga ginhambal sa Ginoo, ginmando sang Dios sa iya. Kag ang tanan nga mga katawan, ano hambal nila? All the people responded together. Anong hambal sa mga tao? Sa nabatian nila, we will do everything the Lord has commanded us. Himuon namon tanan ang ginasugo, ang ginamando sang Dios sa amon. So Moses brought the people's answer back to the Lord. Just imagine, God speaking through Moses. Amo na nga ba sang Ginoo sa inyo? Nagsabat ang mga tao, okay Moses, we will obey. Si Moses, nagkanto sa Ginoo, Lord, tumanon kanila. Pwede mo na tanang indiretso na lang sa Diyos, di ba? No? Pwede mo lang na tanang. O ginatagaan, gibla sa Ginoo, importansya ang role ni Moses as a leader sa sining part. Okay? And so, mga utod sa Ginoo, kung imo tanawon ang covenant nga ginimo sa Ginoo sa kay Moises, masalimo nga lain niya sa Abrahamic covenant. Ang Abrahamic covenant, Abraham, I will bless you. Okay? Why nagambalang Ginoo? If you obey me. Why nagambalang Ginoo, di ba? Sige, Abraham. Abraham, you will be a great nation. Abraham, you will become a great nation. If you will obey me, if you will follow me, if you will worship me. Wala nagambalang Ginoo sa Abraham. Wala. Okay? Ang tanan niya covenant, from Adam to Noah to Abraham, unilateral.
covenant. O di ba unilateral? Unilateral. Ang Diyos lang niya, siya lang niya. One. Okay? Pag abot sa kay Moises, hindi na unilateral, bilateral. Both parties. Okay? So sa kay Abraham niya, ako lang niya, Abraham ha? Ako lang niya. Ako niya promisa sa imo. Wala ka dilabot. Ako lang niya. Noah, wala ka dilabot. Ako lang niya. Adam, wala ka dilabot. Ako lang niya. Pag abot sa kay Moises, tell the people, if you will obey, this is now conditional covenant. Nangin conditional siya. Ano? Kung tumanon nyo ko, okay, amo niyang imuon ko sa inyo. And so, mga utod sa Ginoo, ang detalye na Deuteronomy chapter 28, we will not go to that. Okay? But you see, mga utod sa Ginoo, ang Mosaic Covenant, naghatag ang Diyos ng specific obligations. Kung himuon nyo ni, amo niyang himuon ko sa inyo. Amo niyang obligasyon nyo, amo niyang obligasyon ko. Now look at the Ark of the Covenant. Amo niya siyang Ark of the Covenant. Look at the picture. Amo niya siyang Ark of the Covenant. Amo ginang design, amo ginang ginobra nila, suno sa gin prescription sa Ginoo sa ila. Okay? Amo ginang Ark of the Covenant, mga utod. Amo nang prescription sa Ginoo. Okay? Actually, ang prescription sina sa Exodus 25, amo na yung prescription, no? Have the people make an ark of acacia wood. Acacia? Grabe, no? Acacia wood. May acacia to sa Israel, aw. Butsilingon, pinasahi niya mga utod. Di ba? Pinasahi ni. A sacred chest, 45 inches long, 27 inches wide, and 27 inches high. Kaya amo na sa, no? Amo na sang Ark of the Covenant. Overlay. I-overlay mo ang Ark of the Covenant inside and outside with pure gold. Di nila lahog, no? Sa sulod sang baol-baol nga na, wood, ano? Sa sulod niya may overlay nga gold. Sa guaya may overlay man nga gold. And run a molding of gold all around it. Grabe, no? May molding din na to. Okay. Ang sa picture lang pala, kay basahon ko lang ha? Para may imagine ta. Ang picture lang sin, okay? Siling niya, cast 4 gold rings, 4 ka gold rings, and attach them to its 4 feet, 2 rings on each side. 4 ka ring. Kaya no? Gold tanan. Insert the poles into the rings at the side of the ark to carry it. So may ara sa nga pole. Kita nyo, no? Okay? These carrying poles must stay inside the rings. Never remove them. Hindi pwede ko akon. Permanente lang ng ara na da. Specific yung Ginoo, no? Amo ginangabal sa Ginoo sila. When the ark is, siling niya, when the ark is finished, patapos ninyong ark, place inside it the stone tablets. Anong stone tablets? Amo tong ginsulatan sang commandment sang Ginoo. Okay? Ibutang nyo da. The 10 Commandments, ibutang nyo da. Okay? Inscribe with the terms of the covenant which I will give to you. And you have the covenant, the agreement. Then make the ark's cover, ang cover sang ark, the place of atonement. Wow! Kita mo may cherubim da. Ano? Siling niya, place of atonement. From pure gold. Okay? Pure gold. 45 inches long and 27 inches wide. Then make 2 cherubim
from hammered gold, man-made niya, no? Handmade. And place them on the two ends of the atonement cover. So, arada lang duwa ka cherubim. Okay? Mold the cherubim on each end of the atonement, making it all of one piece of gold. Sabi nga pag-ubra ni sa cherubim, isa lang na sa kapis. Gindesignan. No? Hindi niya gintunaw, gindesignan siya. One piece of gold na ginhimo nga cherubim. The cherubim will face each other and look down on the atonement cover. With their wings spread above it, they will protect it. Grabe nga symbolism, ano? Okay? They will protect it. Place inside the ark the stone tablets inscribed with the terms of the covenant which I will give to you. Then put the atonement cover on top of the ark. I will meet with you there and talk to you from heaven, from above, the atonement cover. Between the gold cherubim that hover over the ark of the covenant. From there I will give you my commands for the people of Israel. Remember, why the ark of the covenant? Tabernacle pa lang sila. Tent pa lang ang ginasimbahan nila. Wala pa sila temple. Remember that? No? Wala pa sila temple. So tent, nagahimo sa tabernacle. I-remove niya ang tabernacle, malakat na naman sila. I-put up ng tabernacle, kagdira naman sila ma-offer. And God is saying, I will talk with you. Istoryahon ko kamo diri sa may Ark of the Covenant. Isaiah chapter 9. When Isaiah was called by God in the temple, he saw the cherubim flying and shouting, talking to each other, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. The whole earth is full of His glory. During this time, wala pang temple, ang Ginoo nagapakighambal sa ila through the Ark of the Covenant. Mga utod sa Ginoo. And so the Ark of the Covenant speaks of God's presence. Joshua, before ka magtabok sa Jordan River, tell the people, tanawon nila ang Ark of the Covenant, kay wala sila katultol kundi sila maagi. Mabalaan lang ninyo kung diin ka mamaagi, kung sundon nyo ang Ark of the Covenant. The agreement. Brethren, the Lord, what we need as we go, we need God's presence sa atong kabuhi. Amen? Sa nagapangabuhi ka, sa sininga bago nga tuig, number one yung kinanglanon mo, God's presence in your life. Okay? Hindi ba pastor nga aray man ang Ginoo sa akon? Itoon man. Siyempre, the Holy Spirit ara sa aton tigipuson, di ba? Your body is the temple of the Holy Spirit. Hindi na sa maghalinda. I will never leave you nor forsake you. I will send the Holy Spirit to be with you. Anong haman sa John 14? To guide you into all truth. Amen? And so the Ark of the Covenant, representing God's presence, mga utod, sa nagalakat si Joshua, kag ang Israel, ano nga ba sa Ginoo? Look at the covenant. Dira kamo tan-aw sa covenant kay ngaman, dira sa Ark of the Covenant, ara da akon presensya. You need me. Amen? Mga utod, remember ang atong statement sa nagligad ka simana, when you navigate through the unknown, you need a guide. Sa nagalakat ka sa wala mo mabalaan, sa nagalakat ka sa wala di mo na-experiensyahan, kinahanglan mo ang guide.
kag ang guide amo si God. Now, sining ko kayo na, di bala pastor araman sa Holy Spirit sa imo. But listen to me. The Holy Spirit will only work in your life if you are totally surrendered to Him. Okay? Nga daw wala man ko to yan nakabalong. Away man ko gintoy-tuyan sa balang Espiritu. Paano niya kay toy-tuyan kay hindi ka man kabati sa iya? Paano ka kabati? Kay ara ka sa sala. You agree with me? Amen? Paano mo mabala ng balang Espiritu kung ara ka sa sala? You remember, when the 12 spies, ang 12 ka spies, ginpadala ni Moses, lakat ka mo, Joshua, Caleb, kada tribo, isa ka spy, kadto ka mo to sa may Jericho. You spy the land. Tanawan nyo to kung ano to ang lupa. Tanawan nyo to kung sino itong mga tao. Ano to ang pangabuhi nila sa syudad. And then the 12 spies, nagkadto, gintago sila ni, sino ganiyang prostitute? Rahab. Gintago sila ni Rahab sa babaw sa balaya. Okay? Kag pagbalik nila, report. Anong natabo? Grabe ang report. Grabe ang report. Ang ubas, ari ang proof. Grabe ang duta. Ang ubas, kami nagatuwang-tuwang sang ubas. Isa lang ka pungpong, dua kami gakwat. Grabe ang ubas. Amo ni ang duta sang saad. Grabe ang duta. Ang tao, higante. Okay? Tuod namin duta, pero tao higante. Di mano kita to, pamatsyon kita to sa higante. Why that to may mo? 12 verses, 10 verses 2, Joshua and Caleb, niya lakata. Ang ginuupod ta. Ginpatay ta si Og, ang higante. Ginaaway ta sa wilderness. Oh. Sihon, kag si Hog. Si Og, Sihon ang ngalan sa isa, Og ang ngalan sa isa. Dlagko ng mga tao may higante, ginpamatay sa sang Israelites. Ginpatay ta sila eh. Siling sampulo, no way. Di ta kasurang. And so, majority win. Ano tabo? Siling sang majority, hindi na ta magkadto to. Diri na lang ta tanaw-tanawon, ta na lang ng Jordan. Tanaw-tanawon ta lang ang promised land para hindi ta mapatay. Joshua and Caleb, no way, lakat ta. Oh, let's go. Siling sang pulo. And the people of Israel believed the 10. Ginpatihan nila ang pulo, wala silang pati kay Joshua kay Kagiyalin. Ano ang basang Diyos? Tigaulo nyo, 20 up. Hindi ka mo kasulod sa promised land. Mapatay ka mo de. Down, sulod ka mo. Pagkabati sa mga tigulang, 20 up. Ha? Hindi ta kasulod? Ano? Hindi ta kasulod? Hindi, di malakatan. Ay, sige na, awayon to sila. Sila isang Ginoo, Diyos, Moses, sambali sila, hindi na sila kasulod. Malibot-libot lang kamo di, sang 40 katuig, kag magkalamatay kamo di. Hindi kamo kasulod sa promised land. Sang nakabati sila, sila nila, hindi, lakata. Ano, hindi tayo kasulod, lakata. Naglakat sila. Awayon ta, sila nila. Sini Moses, hindi. Hindi kamo to kasarang. Kay nga man, ang Diyos hindi mag-upod sa inyo. Amo na nga ba sa inyo? Hindi ako mag-upod sa inyo. Naglakat sila nung tabo sila, gin panglagas sila sa mga kontra nila, madamo sila nagkalamatay. Mga utod sa Ginoo, listen to me. Bisan ang balang espiritu nga puno sa aton, He cannot lead us if we are rebellious. If we are disobedient. Kung ang aton naging pusoon tiga, ang balang espiritu hindi mag-lead sa aton. He will allow us to wander. Pabayaan kita sa balang espiritu nga magtalang-talang. Until such time that we will be consumed. Until such time nga kabay patani nga before ka mapatay, mabalik ka sa Diyos.
para nga malidya ka. Amen? Para nga mabalikya ka sa insakto nga dalanon. Amen, di ba? Amo ni mga utod. The Holy Spirit will never leave us, but He will never lead us if we don't submit. Amen? Kung hindi kita yung mag-submit, mga utod, okay, patigawon mo tayo pusoon mo, hambal sa Holy Spirit. Okay, patigalan na tayo pusoon mo. I will let you. And I will let you suffer. Okay? Tugutan ta ka. Kag tugutan ta man ka nga mag-antos. Bangon nga wala ka kasunod sa ako. And so the Ark of the Covenant speaks of God's presence, mga utod sa ito. Okay? Remember that. When you travel along, sa naga-travel kita sa unknown, wala kita kabalo sang future ta, wala ta kabalo sang detalye nga matabo sa aton. Remember, God has a covenant with us. Amen? That's a covenant. Ano ang covenant ni Jesus Christ at church? I give my life to you. That's my covenant. Amen? When you believe me, you have me as your Savior. I will leave you, but I will not leave you comfortless. I will send the Holy Spirit to you, and He will guide you into all truth. It's a covenant between me and my God. Amo nang covenant ko sa Ginoo. Amo nang covenant ni Jesus Christ sa akon, nga ginluwas siya ko, ginpanginmatyan niya ko, kaginbaton ko sa gintagaan niya ko sa eternal life, kaginbutang niyang balanging espiritu sa tagipusoon ko. As long as I obey Him, He will lead me. Amen? He will guide me. And so remember, when you go, you have the presence of God. When you go, you have the provision and authority of God. Hebrews chapter 9 verse 4, ari di mga utod sa Ginoo. Ang paghambal sa Ginoo sa kay Moses wala gimbutang sa Ginoo ang Aaron's rod. But in Hebrews chapter 9 verse 4, kung may Bible ka mo, I don't know kung narada sa aton nga PowerPoint, but I don't know. Hebrews chapter 9 verse 4, ang hambal sa pulong sa Ginoo mo ni. Sabi niya, in that room were a gold incense altar and a wooden chest called the Ark of the Covenant, which was covered with gold on all sides. Inside the ark were a gold jar containing manna. Ari di, Ginambal na ni sa Hebrews. Wala na di detalye ni Moses. Pero gindetalye sa Hebrews niya, in that niya, you will have it there, and you will have there a gold jar, may koronda nga bulawan, kag ang sulod sina nga koron nga bulawan, kaldiro nga gamay, may sulod na nga mana. And that's the mana nga ginakaon nila sa wilderness. Remember that? Amo nang mana ginakaon nila. Ibutang mo da sa may Ark of the Covenant, covered with gold on sides. You have the gold jar containing manna, and you have the Aaron staff that sprouted leaves and the stone tablets of the covenant. Above the covenant were the cherubim of divine glory, whose wings stretch out over the ark's cover, the place of atonement. But we cannot explain these things in detail now. Amo na ang bansang writer of Hebrews. And so, in the mind sang writer of Hebrews, ang Ark of the Covenant, mga utod, it's not only the presence of God, but it is the provision of God. You have the manna. Arad ang pagkaon nga gin-provide sa Ginoo. Arad ang staff ni Aaron. Okay? Na nag-protect sa ila. Amen? So, ang Ark of the Covenant, ambal sa Ginoo sa kay Joshua. Joshua, ambalon mga tao, tan-awon ginan nila ang Ark of the Covenant. Kung diin na makadto, didto kamo kadto. Okay? And then what happened? Let's move. Let's move. In verse 5, sang Joshua chapter 3, ang hambal sang Ginoo, anong hambal niya sa verse 5? Then Joshua said to the people, 3 days na, ready na. Ready sila. Then Joshua said to the people, consecrate yourselves,
For tomorrow, the Lord will do wonders among you. Grabe, no? Mumangkot na bala mo niyo. Gusto mo man ma-experiensyahan ang gahom sang Diyos sa kabuhi mo. Amo naman lang ginagutom kasi nabla. Lord, gusto ko na, Lord. Lord, gusto ko na ma-experiensyahan. I'm listening and viewing sa YouTube. Imbes na magkantok mo sa TikTok. Kung sa YouTube ka mo, kanto ka mo da sa mga heroes of faith. In the past, in the present. No? John Wesley, sila kanday, David Wilkerson, ginaistorya na sila. Una ng mga kabuhi nila. Grabe, no? Ang mga heroes of faith sang una, alas 4 pa lang nagaluhod na sila sa pagpangamuyo. Grabe. May isa ka heroes of faith na nalipat sa ngalan niya. Ang iya lang niya, siya, Lord, kapangamuyo lang siya sang kalag. Lord, save souls. Amo lang niya pangamuyo. Lord, luwasa mga kalag. Makilala niya, mga amigo niya, Lord, luwasa mga kalag. Amo lang ng pangamuyo, yung mga utod. Amo lang, Lord, save souls. Grabe nga pangamuyo. Kag pagi sa pangamuyo ka na, mga utod, damo nagkalaluwas. I tell you something. When you pray for souls, the Lord will give you souls. Amen? You agree with that? Amen? Ako mga muyo, kablas ang kalag, ang Ginoo mahatagin sa imo kalag. Ginoo tagay ko bikalag. Ginoo tagay ko sang kalag nga maluwas. Ginoo tagay ko sang opportunity nga mga witness sa kalag. Kay nakakalag maluwas. Okay? Yesterday, I was struggling, Saturday na. Tapos gaulat-ulat ko sa makayo, sa salakyan, wala man nagabot gali. So wala na ako kagwa ng soul winning. Wala ako kagwa ng soul winning. Gaulat-ulat. Wala ako kagwa. And so, siling ko Ginoo na si Mana nga ni Lord naman. Sa isa lang talaga kalag. Okay? And lo and behold, kagabi sa amon Bible study, sa Dalid, may nag-attend nga, ikaduwayan ng attend. Ikaduwayan ng attend sa Bible study. Kabulukan dali ako ng Ginoo mga utod. Kaya before kami mag-end sa amon Bible study, ginambalo sa yung gospel, ikaw, are you saved? Kilala mo si Jesus Christ. Remember, kung wala ka, makakilala kay Christ, ang imong ngalan, wala na lista sa libro sa kabuhi. Kag mag-abot ang time, nga lawagon ng mga ngalan sa libro sa kabuhi, kag wala imong ngalan dito sa libro sa kabuhi, ano nga ba sa Ginoo? Itagbong ka sa linaw sa kalayo. Kami ya, ginlastya, amon kabuhi, ginlista, amon ngalan, ginlista sa libro sa kabuhi. Kaya na, kung mag-abot ang judgment day, listahon, lawagon, ang amon mga ngalan, na totoo, imo ya wala. Kag you will be cast into the lake of fire. You'll be cast to the lake of fire. But Jesus said, the grace of the Lord, yung pahayag sa aton, ang nagdala sa kaluwasan. And if you receive Christ, you'll believe Christ, you will be saved. Jessa accepted the Lord as her personal Savior. You pray for souls, the Lord will give you souls. Amen? Muna mga utod. You pray, the Lord will give you. You see, ang hambal sang Ginoo sa kay Joshua, ang hambal ni Joshua sa mga tao, before you cross Jordan River, kung gusto nyo nga ma-experiensyahan nyo ang wonders of God, kung gusto nyo ma-experiensyahan nyo ang gahom sang Diyos, God will make wonders. God will do wonders among you. Ang Ginoo magahimo sa mga dalagko, mga tilingala, mga imposible nga mga butang. God will perform impossible things. Sa inyo, sa isa lang ka kondisyon, Joshua and Israel, with only one condition, God will do wonders
if you consecrate yourselves to the Lord. What do you mean by that? Consecrate means to separate. Consecrate means to give your life to the Lord. Amo ng consecration. Nga ginahatag mo ang bugos mga kabuhi sa Ginoo. Nga wala kasi may ginabilin nga bisan ano. Everything I surrender to you. I separate myself. The importance of being consecrated. To consecrate means to live a pure life. That our relationship with God is pure. That nothing between me and my God. Amo na ginatawag consecration. Kung mantanawang Ginoo sa tagipusoon ko, wala ko idol. Kung mantanawang Ginoo sa tagipusoon ko, I will not hold anything from God. That's consecration. Kung hindi ta na mahimo mga utod sa Ginoo, the Lord will never do wonders among us. He will never. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not answer me. Amen. Isa lang kasala, God will never do wonders. Amo na yung hambal sa Ginoo sa kay Joshua. Tell the people that they will devote themselves wholly to the Lord. To the point nga naghambal ka ng Ginoo sa kay Joshua, Joshua, hambala ang mga bana nga hindi lang anay sila maghulid sa ilang mga asawa. Before you cross the Jordan River. It doesn't mean that sex is evil or bad. But the point is this. God wants my whole life. That there is nothing that will hinder God. Even my relationship with my wife. This is what is, amo na kaseryoso ang Diyos. Nga mahambal ang Diyos. Abisan ang pinaka-intimate nga relationship mo, you can give it to me. Give it up to me. I want to do impossible things sa imo kabuhi. Amo na nga hambal sa Ginoo sa ila. You have to live a clean life. But silingon, kung hindi pahugasan ko galingon ta, wala pulos ang pagsunod sa Diyos. Amen. Ang ginambal ka isang Ginoo sa ila, na you take a bath. Kung mag-consecrate sa isang una, mga utod, kung malo ka sa disyerto, ang tubig hindi luxury. Amen. Sa disyerto, ang tubig hindi luxury. Disyerto niya, wala niya tubig di. Imagine, di ba? Wala niya tubig. Kaginambal sa Ginoo sa ila, kung mag-consecrate ka mo sa akon, paligo ka mo. Just imagine maligo sila. 1 million nga mga tao na eh. Paligo ka mo. You know what? Brethren, the Lord, in the New Testament, we were washed by the blood of Christ. Amen? Our sins washed away as far as the east is from the west. So far, I have removed your transgressions from you. But sometimes we go back, we return to our sins. Amen? Di ba? Yan ba lang ginhugasan na kita sa Ginoo? Kung ano pa, higko na, binunlawan mo na nga tubig, sa imo bayo, kay ko, ginkusuan mo na, ginabunan mo, ginbunlawan mo, kag tapos, ang matinlo mo nga bayo, nga hamot-hamot na, nagdahuni ka pa. Washing machine mo pa, hamot-hamot na, pagkatapos imo, ibalik na naman danay sa labador nga may binunlawan to ngay ko. Amo gina nagakatabo sa aton mga utod. Amo nagakatabo sa aton. We want to go back to our old ways. Amen. And our bent is always to disobey God. That's our bent. Amo nang aton bent. Amo nang aton hilig. Ang hilig ta hindi magkatusto, hilig ta magkatusula. Ang hilig ta makahimo sala hindi. Brother in the Lord,
Clothe yourself with the holiness of God. Amen. You see, follow peace with all men. Hebrews chapter 12 verse 14. Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Wow. Kabugat na nga klase isang versikulo na. Follow peace with all men. Live peaceably. Okay? Kagsalin niya? And holiness, without which no man shall see the Lord. What do you mean by that? Seeing God means seeing His presence. Amen? Gusto mo makita ang Diyos, but singon makita mo presensya ya. Is God with you? Mo lang pamangkot bala. Is God with me? Ang ginobla, upod ko? Okay? Hindi mo yan makita ang Diyos pagpapangikot sa Diyos, batyagan mo. Amen, di ba? Hindi mo makita ang Diyos, pero ang pagpangikot niya, mabalaan mo sa iyong kabuhi. Amo ng punto sa Hebrews chapter 9. Holiness is a call to pursue a pure, Christ-like life. We cannot draw near to God without holiness. Amen. Hindi kita kapalapit sa Diyos kung wala siyang pagkabalaan. Okay? Hindi kita kapalapit. Mga utod, kapasalamat lang kita kay hindi na kinanglan mag-ihaw sang kanding, hindi na kinanglan magpadugo sang manok, hindi na kinanglan pa sa mga pating kung sa mga ano patakalapati, hindi na kinanglan pa sa mga bugas nga aton igahalad para nga hugasan sang Diyos ang salata. Amen? Di ba? Kapasalamat na kita, kagintapos na ni Kristo sa cross, kag aton na subungan mo na mo ini, repent! Amo na gusto sang Diyos aton. Hinulsuli, repent! Talikdi ang sala, kaugti ang sala. Amo na gusto sang Diyos. Di ba? We confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Ano ang sala hindi mapatawad sa Diyos sa imo kabuhi? 1 Peter chapter 1, 13 to 16. So prepare your minds for action and exercise self-control. Put all your hope in the gracious salvation that will come to you when Jesus Christ is revealed to the world. So you must live, sila ni Peter. Kinanglan ang pagkabuhi mo. Magkabuhi ka, subong nga matinumanon nga anak sang Diyos. Hindi ka magbalik. Don't slick back. Hindi ka magbalik sa imo daan nga gawi, sa imo nga pagpangabuhi, sa busog sang imo kaugalingon nga handom to satisfy your own desires. Kailigbon. You didn't know any better then. Kung amo na imo pangabuhi, wala kabalo. But now, saling ni Peter, subong, kinahanglan maging balaan ka sa tanan nga ginahimo mo, kaangay nga ang Diyos nga nagpili sa imo balaan, kaya ang pulong sa Ginoo nagambal, magpakabalaan ka, bangod ako balaan. That's the point. Nga kinahanglan nga magbalaan ka, kaya nag-claim ka nga anak ka sang Diyos. Kagang imo tatay balaan. Amen? Di ba? Be holy, for I am holy. Okay? Number 3. Anong tatlo, ikatatlo? Vitamin C ni. Covenant. Then you have what? Anong next nga C? Consecrate. Di ba? Ay katatlo nga C, compliance. Compliance. And Joshua said to the people of Israel, verse 9 to verse 16, come here and listen to the words of the Lord your God. Pamati ka mo sa pulong sa Ginoo. And Joshua said, here is how you shall know that the living God is among you, and that He will without
fail, drive out from among you the Canaanites, tanan-tanan. Verse 11, behold the ark of the covenant of the Lord of all the earth. Now therefore take 12 men. Verse 14. So when the people set out from their tents to pass over the Jordan, with the priest bearing the ark of the covenant before the people, and as soon as those bearing the ark had come as far as the Jordan, and the feet of the priest bearing the ark were deep in the brink of the water, the waters come down from above, stood, and rose up in a heap very far away at Adam, the city that is beside Saritan, and those flowing down toward the sea of the Araba, the salt sea, were completely cut off, and the people passed over opposite Jericho. Amen. Look at the picture. Ara sila. Ara ng Jordan River. Ano? Kung ikaw pare nga nagahakwat sang Ark of the Covenant, ano bala tiyagon mo? Katindog na kamamon mo, kamugiduna bala. Sini Joshua niya, tikang lang kamo. Tikang kamo kag itumoy nyo ang inyong mga tiil da sa may tubig. Kaya ang Jordan River malana sa. Makat off na sa. Grabe no. Pagtikang nila muna na ng Jordan River. Imagine ang tubig bla. Nag-aawas-awas ang tubig sa Jordan River. No? Imagine dumduma mo lang na ang lanag bla, chimpo, baha. Kasi imagine, no, wala na may matabo yan. Sa chimpo, baha, nagdulog ang tubig. Nagpundo bla mo na, oh. Tapos, malando ta kay, why na po. Nagdiretso lang to yan sa dalom. Sa babaw yung pundo. Grabe, no? Dead Sea. Pagtupa sang baston ni Moises. Ideya wala ya baston. Ang mga priest, tikang kamo. Kung hindi ka mo magtikang, hindi na yan buka ang Jordan River. Mga utod, kung hindi ta magtuman, o isip matabo sa aton. Amen? Pati ka na. Ara da ang Diyos. Ara da ang promiso sang Diyos. Ara da tanan nga ginambal sang Diyos. Pero kung pabayaan na hindi ta pagtumanon, wala gini si matabo sa aton. Di ba la? Wala yan nagkulang ang Diyos. Ang tanan-tanan natag sang Diyos. Waya. At do you think nagkulang ang Diyos sa ato now? May ara ba lang ang kinanglanon mo hindi masuplayan sang Diyos? May ara ka ba lang ang problema hindi masolbar sang Diyos? Anong ikadako problema mo? Dako pa na sa kalibutan? Di ba? Ano ginahakwat mo? Kalibutan gina? Kung kalibutan ginahakwat mo, ti universe eh. Dako pa na sa universe. Miserable. Kag siling sang Diyos niya, ako yung tag-iyas ang tanan. You believe that? Ako yung tag-iyas ang tanan. Ano problema mo? Di ba? Kabalo ko ano problema ta? Ang problema ta, wala tagatuman. Amo na gid ang problema ta. Amen, di ba? Kay kung magtuman lang tayo mga utod sa Ginoo, ang Diyos yung may imaw yung sindalag ko mga butang sa aton. You agree? Ano? Kung magtuman lang tayo sa Ginoo, why, I will do wonders among you. Okay? So, anong ginambal sa Diyos? Anong pinakanabudlayan mo nga tumanon sa nagdigad ka tuig? Ang pamangkot mo na. Anong pinakamabudlay nga command nga budlay tumanon? Mga auto damo niyo, naobserbahan ko sa mga Kristiyanon, sa aton. The last command is our first concern. The main thing must be the main thing. Kaya kung hindi paghimo sang main thing, ang ginahimo taniwa ni pulos. Amen, di ba? Wala. We are not obeying the Great Commission. That's the point. Ang Ginoo lang nagambal. Imo lang yang Great Commission, I will be with you. Magambal lang Ginoo, I will be with you. Anong ginambal yaw? Upod mo ko eh. Kung upod mo ko, makulang ka sa kinanglanon mo. Kung upod mo ko nga, hindi ka pagtagaan sang
Kinanglan mo ako, upod mo ko ako. What do you think of me? Ako yung upod mo eh. Muna gambal sa Diyos. Ang Diyos nagambal sina. Ay kung ako lang tayo nagambal sa imo na, masimos pastor, dasons manaway na. Possible, di ba? It's possible. Why? Because I am man, I am human, I am limited. Yari yung isa ka persona nagambal. Unlimited kuya. Pilagi ka pasong nga bugas sa makaon mo. Unlimited rice man bla. You see, that's the point mga utod sa Ginoo. Ano nga command ang budlay tumanon? Kung tanaw mo lang mga command sa Ginoo, pray without ceasing. That's a command. Prayer is a command. Pray without ceasing. Ano ba sa Diyos? Hindi ka maguntat, pangamuyo. Pangamuyo ka. Go and make disciples. That's a command. The Lord commanded us to do that. And so mga utod sa Ginoo, if we will not obey, nothing will happen to us. Kagabalo ka, 380 plus times the word obey, obedience, obeyed, mentioned in the Word of God. 380 plus times. What do you mean by that? 300 ka bisis, yung ginsulit-sulit sa Diyos, patiha ko, patiha ko, patiha ko. Hindi lang kaisa, 300 ka bisis sa pulong niya. Meaning to say, obedience is an undisputed proof that we believe. Tell me, do I really believe God? If I really believe God, I will obey. Amen. Take up your cross daily and follow me. Meaning, we have to obey. If you love me, keep my commandments, Jesus said. And so, kung ang isa ka Kristohanon, wala nagatuman sa Ginoo, pamangkoton siya sang Diyos. Why do you call me Lord, Lord? And you are not doing what I am saying to you. Amen? Why do you call me Lord? Nga ginatawag mo ko Ginoo, Ginoo, kag wala ka man gatuman sakon. Diba? Nga ginatawag mo ko Ginoo, Ginoo. Brethren, the Lord, when you look at the commands of God, tanaw mo ang commands sa Ginoo, all walks of life, tanan nga bahin sa kabuhi ta, ang Ginoo may command sa aton. Me as a husband, God is commanding me, love your wife. You as a wife, God is commanding you, submit to your husband. Amen? Diba? You love me with all your heart, with all your soul, with all your mind, and you love other people just like you love yourself. That's a command. Amo na mga utod sa Ginoo. And until we comply, God will not do wonders among us. Obedience is simply dutiful submission. It's a submissive compliance to the commands of those in authority. Grabe, di ba? That's obedience. Submissive compliance to the one in authority. And so, when you look at Joshua again, mga utod, wow. Kung tanawon mo lang si Joshua, grabe, no? Kung kaisang aton obedience, it's a matter of duty. Kabay taning ang aton obedience, hindi matter of duty. Masling ka nga, tumanong hindi ka duty ko ni. No, it's not. When you obey God, it's not your duty to obey God. You obey God because you love God. Amen? You obey God because you love God. Obedience is not half-hearted, conditional obedience. May araman gani nga fake obedience. Kabalo ko kung anong fake obedience. Kapag tutom-tutom ka, abi mo mapatawad sa Diyos sa lamo. That's a fake obedience. Amen? Pharisaical obedience. So, mga ginambal sang Ginoo siya. You obey the letter of the law, but you don't obey the spirit of the law. In Matthew 23:26 to 28. Grabe, ano? Amo na mga utod, bala? It's possible to serve kasi nga nag-obey ka and yet you are sinning behind it. So, ang obedience mo is a mask. Ginami mo mang imo obedience nga imo na maskara. And God knows it. Amen? Balaan sa Ginoo na.
If I am doing because I am masking myself. And so if we love God, we will obey Him. Hindi man perfect. We cannot obey God perfectly. But listen to me. You must have a desire to submit to the Lord. A desire to submit to the Lord. Amen? Amo na kinahanglan sa Ginoo. And so because of this, tatlo ni kabagay ginimo ni Joshua. Number 1, listen. Look at the covenant. Remember the promise. Number 2, consecrate yourself. Ihatag lang kabuhi mo, kay gamiton ta ka. Okay? Ihatag lang kabuhi mo, kay gamiton ta ka. And number 3, you just obey me. Just obey. Amo na nga ba sa Ginoo? Just obey me. Ako bala sa imo. Di ba mga utod? Just obey me. Ako bala sa imo. And nobody who have followed the Lord, why sing isa ka Kristohanon nga nagsunod fully sa Ginoo, nga nagambal sa Ginoo, Lord, I will just obey you. Why sing Kristohanon nga naghimo sina nga gin paslaw sang Dios. Wala sing Kristohanon nga nag-obey that the Lord failed him. Nobody. Amen? And I hope mga utod sa Ginoo, as we start the year, remember the covenant, remember to consecrate daily, and remember to obey daily sa Ginoo. And God will do wonders sa imo kabuhi. Okay? Let us pray. Ginoo, salamat sa imo pulong, sa imo for reminding us. Kinahanglan ginamon Ginoo himo ni, prescription mo ni, kinahanglan ginamon Lord nga tumanon ka. Hindi kami pwede Ginoo nga mag-disobey. Kay Ginoo Lord, kung amon lang tan-awon, Jesus Christ Himself was obedient even to death. Kay Ginoo kami man, we will take up our cross daily and follow you. Purihi kami Ginoo Lord, kay kabalo kami, you can do wonders sa amon kabuhi. Magamit mo kami sa imo kay mayaan. Ini iglesia, gamiton mo ni sa imo kay mayaan. Help us Lord to consecrate ourselves. May mga sala kami sa amon tagipusoon Ginoo. Kinahanglan willing kami to confess our sins, willing kami to turn away from sin, willing kami Lord nga maghambal kami Lord, wala kami sing mahimo kung hindi kami magsunod sa imo. We must have a willing, submissive heart sa imo ginambal sa amon, Lord. Salamat, gid, sa encouragement sa kaboy ni Joshua. Kaya nakita namon, it's history. It's a proof na ikaw matuod nga Diyos. Ginhimo mo na sa ila. They passed through the Jordan River. Mamala nga duta ang ginagyan nila. Nakita nila ang miracle sa ila kabuhi. Kaya Ginoo Lord, gatuo kami nga maging preparar ka nga mga dalagko nga mga butang para sa amon. We know that Lord, but we need to obey. We need to consecrate ourselves. Ginoo, salamat sa imo pulong sining aga. May you bless this to our hearts. Kagang nagasunod sa amon sa FB Live. Salamat din sila pag-join sa amon sa sining aga. In Jesus' name, amen.